Maraming salamat po sa awit. Happy Sabbath mga kapatid. Ang ating pong tagapagsalita ngayon pong umaga na ito ay si Brother Richard Thompson. Nung ako po ay hindi pa nag-aaral ng theology, siya po ang isa sa mga naging inspirasyon ko para lawakan palalo ang pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Ito po si Kuya Richard ay nakasama ko po yan sa debate. Ang kausap namin noon ay, alam ko, Pentecostal Pentecostal. Dalawahan kasi yun. Isang batang pastor sa kanila, isang senior pastor. Sa atin naman, isang layman na medyo mature na. Tsaka siyempre bata-bata. Ayan. Yung po mga, para sa kapurihan ng Panginoon ay nakasama ko po ang tao na ito. Ito po ay active sa Radio Ministry before. Ngayon pa rin naman, kaya na-upgrade na ngayon. Nasa internet na tayo. Siya po ay TV evangelist, internet evangelist. Masipag po siyang mangaral. At ngayon, kasama natin, mapapakinggan natin si Brother Thompson. Siya po ay merong 4 na anak at nag-iisang asawa. At siya ay lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Pakinggan po natin. Huwag po muna tayong matutulog. Namnamin natin ang salita ng Panginoong Diyos na dala ni Brother Richard Thompson. Thank you. Advance to be recognized. Tawagin na kitang pastor, ha? Ayan. Tawagin na kitang pastor. Ay, sa totoo lang talaga, mga kapatid, no? Ang dami-daming mga nagdaan sa aming, hindi naman kami nag-training pero nakasama nila. Na ngayon ay talagang grabe. Kami hanggang ngayon, layman, sila mga pastor na. Dami-dami. Oy, sorry. At isa na si advance to be recognized ay Pastor Nelvin. Kasi alam nyo, minsan, mga kapatid, sa hindi nakakaalam, iniiwasan kasi namin minsan tawaging pastor yung mga hindi pa ordained. Kasi meron din kasing mga galing sa pamunuan, alam to ng ating mga manggagawa, na talagang istrikto na pag hindi pa daw ordinado, wag mo nang tatawaging pastor. Kaya medyo, pero sige lang, pastor na. Wala nang magsusumbong, ha? Pastor Nelvin, thank you so much, ha? At yan nga po, sabi ko nga kanina, nararamdaman ko ang pagiging matanda kapag nakikita ko na kayo. Hindi na maitanggi. Dati-rati po talaga, parang mga totoy lang sila. Ngayon, kami matanda, sila na ngayon ang papunta sa edad namin dati, Ayan. So, without further ado, tama rin yung sinabi mo, mga kapatid. Sabi ni Pastor Nelvin, wala ho munang matutulog. Abay opo, kami gumising ng umaga, ng maaga. Ara makarating dito sa inyo, tapos tutulugan nyo lang. Abay, nasa ng katarungan yan. Pangalawa, nagbayad po kami ng mahal sa toll gate. Wag ganyo kami tutulugan, mahal kaya. But anyway, maibalik o hindi, basta, wag kayo matutulog. Kasi ang atin pong pagsasalusaluhan ngayon ay pagkaing spiritual. Ano po? So, para maiwasan po yung sinabi ni Pastor Nelvin, ako'y magbibigay ng assignment habang kayo po'y nakikinig. Babantayan niyo po yung inyong katabi kung may katabi kayo. Maya't maya inyong titingnan. Pag pumikit, huwag mo munang kakalibitin, baka nagme-meditate lang po yan. Pag pumikit at ngumanga, wag din muna. Baka puspos ng espiritu yan. Kahit bihira niyo ako ma-invite, kayo na ang pagsasalitain ko rito, bihira po yan. Mamaya pag pumikit, kahit hindi pumikit pala, tapos ngumanga, tapos kahit hindi humihilik, basta may nagjujusi sa gilid, kalabitin nyo na. Espiritu na ng demonyo yung nandyan. Sure na ako dyan. Ha, mga kapatid? So ito po, hindi ako mahilig sa PowerPoint. Kaya makinig po kayo, puro point ito at power, ha, mga kapatid? So, ang pamagat po ng ating topic ngayon is the faith of Abraham. Okay, the faith of Abraham. Abraham, bahala na po kayo kung anong accent o diction ang gusto nyo. At pinasimulan nga po natin ito sa Genesis chapter 15, verse 6. At atin nga pong titingnan uli ang talatang ito. Pansinin po natin, be with me, Genesis chapter 15, verse 6. At ito po ang ating mapapansin. Sabi dito, hindi pa siya Abraham, Abram pa lang po siya. Sabi dito, at si Abram ay sumampalataya kay Yahweh. At dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Mga kapatid, kung pag-aaralan natin,
sa kasaysayan, isa sa pinakadakilang tao sa kasaysayan ay wala iba kundi si Abraham. Alam niyo po, nakita niyo yung kadakilaan niya? To tell you frankly, tatlong naglalakihang relihiyon sa buong mundo ang tinitrace ang kanilang origin at ang connection kay Abraham. Una, Muslim. Ayan. Tignan niyo po, tinitrace nila ang kanilang origin kanino? Kay Abraham. Bakit po? Dahil si Abraham ay nagkaroon ng anak kay Hagar na pinangalan ng ano nga po? Ismael. At ang ating mga kapatid na Muslim ay dyan nila tinitrace ang kanilang lahi. Kanino? Sa anak ni Abraham na si Ismael. Okay? Do may question ako dyan. Pero pagbigyan na muna natin sila. Okay? Pangalawa, Judaism. Ang mga Hudyo, obviously. Judaism, talagang proud sila na sila ano po? Belong kanino? Kay Father Abraham. Kasi si Abraham ang pinangakuan ng Panginoon na magmumula sa kanya alin? Ang napakaraming lahi. At alam naman po nating nangyari yan. Di po ba mga kapatid? No wonder until now, obviously, nandyan ang bansang Israel. At marami pa ring Hudyo sa buong mundo. Kaya nakita po natin, Islam, Judaism, and of course, patatalo ba? Christianism. Tayong mga Kristiyano. Ang sabi po natin, at inaangkin natin ito, basta tayo kay Kristo, wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang alipin, wala nang malaya, tayong lahat ay tagapagmana ng pangako na ipinangako ng Diyos kay Father Abraham. Mga kapatid, kaya anong meron? Bakit itong taong ito marami kumbaga ang nakiki-connect sa kanya? Islam, Judaism, and Christianism. Anong meron? Ang sabi po ng Biblia, siya'y merong pananampalataya na ang kanyang pananampalataya ay inaccept ng Panginoon. Ano bang meron sa taong ito? Anong uri ng pananampalataya meron si Father Abraham? Na hoping and praying na ito rin ang ating naisin. Gusto po ba natin, mga kapatid, kasi hindi history ang ating pag-aaralan ha. Bagamat meron tayong konting pag-aaralang history, pero ang after natin dito ay hindi lang yung theological aspect, but most of all, the practical godliness aspect of our topic for this morning. Kasi walang kwenta, malaman natin ang history, pero wala tayong pagnanais na tularan yung ating matututunan. Okay. Maging si Apostol Pablo at si James, na kapatid ng ating Panginoong Kristo, ay kino-quote na reference ang pananampalataya ni Abraham. Okay? So mamaya nyo na lang hanapin sa akin. Saan kinote ni Pablo, saan kinote ni James? Nandito po. Ha? Mga kapatid, kung gusto yung listahan, hindi pa, again, di ako masyado pang techie. Dito pa rin tayo sa sinauna. Kaya picturean nyo na lang mamaya kung gusto nyo. Okay. Pero gusto ko na tayong pumunta diretsahan. Anong meron sa pananampalataya ni Abraham na sukat na dapat nating pag-aralan at hindi lang dapat pag-aralan, kundi higit sa lahat, pagnaisan na mapunta rin sa atin. First and foremost, sabi po dito, Abraham's faith was based on revelation. Anong meron sa pananampalataya ni Abraham? Ang pananampalataya ni Abraham ay hindi suntok sa buwan. Hindi paniniwalang walang basihan. Alam niyo po, maraming paniniwala sa mundo ngayon na pag i-trace mo kung anong basihan, hindi maituro. Hindi maituro. Halimbawa, marami pong mga kaugalian tayo. For example, mga kaugalian, mga Pilipino, na ina-accept natin, pero pag tinatanong natin, saan ang basihan at saan ang galing, hindi maituro. Halimbawa, normal na tradisyon ng Pilipino, pag may kumakain, biglang may nalaglag na tinidor, hoops! May darating na, hindi basta bisita, pati gender alam. Pag tinidor ang nalaglag, anong bisita ang darating? Lalaki. Pag kutsara, babae. Pag nagsabay ang kutsara, tinidor, LGBT. Yan ang, kasi, Di ba mga kapatid? Tanungin mo, saan galing yan? Nako, magtuturuan na. Saan nagmula yan? Anong basihan yan? May katotohanan ba yan? Alala ko po yung tatay ko noon. Tuwing aalis at kami kumakain,
paiikutin yung plato. Basta aalis siya at kumakain kayo, paiikutin ang plato. Ay na-curious ako, dahil lagi niyang ginagawa, lalong-lalo na paglinggo kasi pupunta sa sabungan. Kumakain pa kami, nagmamadali na, pupunta sa sabungan kasi miyembro po siya ng Kristong Walang Krus. Yung mga Kristong Walang Krus, yung mga nagpapataya sa sabungan, Kristo tawag doon. Nga madali yun, kasi alas 12 simula na, isaya nga naman ang kita, Brother Romel, no? Malakas ang sabong sa amin dati, sa Matnog Sorsogon. Tuwing kumakain pa kami, aalis yan, paikutin ang plato. Na-curious ako, sabi ko, Papa, sandali. Bakit yung aalis ka, pinaikot mo yung plato? Sabi niya, para hindi ako maaksidente. May sabi ko, sino po nagturo sa'yo? Sabi niya, wag ka nang tanong ng tanong. Basta yan ang turo ng lola mo sa akin. Ang problema, nasa Bicol kami noon, si lola nasa Antipolo. Ba't dumating yung lola? Ganon din, kumakain kami. Pinaikot ang plato. Tinanong ko ngayon lola ko, sabi ko, Lola, sabi po ni Papa, ikaw daw nagturo na pag may kumakain at aalis, paikutin ang plato. Sabi ng lola ko, ungod managan. Ako ang nagtukdo sa ama mo. Totoo ako nagturo sa tatay mo. Sabi ko, para saan lola? Para di kami maaksidente. Parehas ng sagot. Tinanong ko, sino po nagturo sa inyo yan? Saan po galing? Alam mo, sinagot ako ng lola ko galit. Ayaw na sing kahapot, Richard. Mahumanhak yun ang tukdo sa ako, sa lolo mo. Ngayon sa akin, huwag ka nang tanong, Richard. Yan din naman kasi ang turo sa akin ng lolo mo. Ang mahirap lang, yung lolo kong tinuturo niya, yung lolo ko sa tuhod, matagal ng bangkay. Di ko na pwedeng tanungin. At sigurado ako kahit buhay yun, ang isasagot din yun din ang turo sa akin ng lolo mo sa talampakan. Hindi mo na matrace ngayon. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, kung sa sanlibutan ay may mga ganitong paniniwala, na pinaniniwalaan na lang, na hindi man alam kung may matibay na basihan, tama po? Alam niyo po, may ganun din naman sa usapang espiritual. Maraming mga tao ang pumupunta sa kanilang grupo, tanungin mo, ba't nandiyan ka? Malamang ang sasagot. Yun kasi ang sabi ng nanay ko Yung kasi sabi ng tatay ko, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, wala naman po sanang masama. Pero meron din pong negatibong aspeto sa bagay na yan. Alam niyo kung bakit? Pag tinanong ka, ba't hanggang ngayon, kunyari sa atin gawin na natin, ba't hanggang ngayon hindi ka kumakain ng baboy? Sabi ng nanay ko, wag daw. Paano kung kumain na ng baboy ang nanay mo? O tatay mo? Dahil silang basihan mo, di pag kumain na sila, kain ka na rin. Sabaw. Di ba? Alam mo, ulitin ko, wala sanang masama, pero may negatibong aspeto nito. What if isang araw yung nanay at tatay mo na naging dahilan ba't nandiyan ka, mag-alburuto? Mag-alburuto. Kagaya ng alam ko sa Tarlac. Dinonate na yung lupa, ay doon magalit, pati pintuan ng simbahan. Kasi siya nag-donate, tinanggal nung umalis. Nung may masmasan at nagbalik, binalik uli ang pintuan. Mga kapatid, medyo delikado yung ganyan. Kasi nung umalis yung magulang, alisan din pati mga anak. Nung bumalik yung tatay, balik na naman. Ano yun? Para ka lang alon kung nasaan yung hangin. Nandun ka. Mga kapatid? Mga kapatid, si Abraham, kaya nanampalataya sa Diyos dahil maraming beses na nagpakita ito sa kanya. Abraham's faith was based on revelation. Ang problema sa atin ngayon, matanong ko kayo, meron bang nandito ngayon sa inyo dahil kinausap kayo ng Diyos ng mukhaan? O kaya binulungan kayo, Richard, mag-Seventh-day Adventist ka kasi yan ang tunay na samahan. Meron ba sa inyong binulungan ng ganyan ngayon? Kaya nandito? Mag-ingat kayo. Kasi may mga taong nakausap kami, nakausap daw nila ang Diyos. Nasa radio program pa kami. May tumawag sa amin. 4 kasi kami doon. Brother Jerry, Brother Johnson, Tatay Wensi, at ako. Sabi nung caller, kayo bang 4 dyan? Ang yayabang nyo magsalita? Aba, nayayabang. Kayo ba matanong ko? Nakausap nyo ba ang Diyos? Aba, sabi ko, nakakausap po namin sa pamamagitan ng panalangin at hindi! Yung talagang nakausap nyo, na kinakausap kayo. Sabi ko sa tatlo, wala pa namang Facebook Live noon. Di naman nakikita doon sa booth kung anong ginagawa namin Sabi ko sa tatlo sa menyas ako. Sabi ko, ako sasagot. Bago ko sagutin, tinanong ko muna siya.
Kayo po, kung totoong nakausap nyo ang Diyos, anong sabi ng Diyos na nakausap nyo? Ang sabi ng Diyos na nakausap ko, mali kayo, sabi nung sagot sa amin. Mali kayo. Anong mali namin? Mali kayo dahil hanggang ngayon, pinapangili nyo araw ng Sabat, abay sabi ko, now I know, Diyos ng kadiliman ang nakausap mo. Mga kapatid, kasi ang Diyos hindi niya kukontrahin yung mga nauna niyang revelation. Handa niyo ano ho? Tapos sumunod pa, sabi, at pwede nang kainin ng karumaldumal. Now I confirm na si Satanas ang nakausap mo, hindi yung Diyos ng liwanag. Alam niyo mga kapatid, kaya itinuring na matino sa harap ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham kasi ito'y hindi suntok sa buwan na pananampalataya. Ito'y pananampalatayang may basihan and based on the revelation of God. Hindi yung gaya-gaya, kundi siya mismo ay may personal experience sa kanyang pinananampalataya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kumusta? Ba't kayo nandito? Hindi kaya dahil damay-damay lang? Kayo ba mismo ang tanong, may personal ba kayong experience na talagang kayo mismo sa sarili nyo, na sabi nyo, ito ang paniniwalaan ko. Umalis man o hindi ang tatay ko, ito ang paniniwalaan ko. Dahil ako mismo ang nakadiscover na ito ang dapat kong paniwalaan. At paano natin? Saan natin makukuha yun, mga kapatid? Saan? Saan natin tutuklasin ang katotohanan? Saan? Dito. Mga kapatid, nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Kasi bagay, ulitin ko po, mukhang ang pagkabasa kasi ng iba sa John 5:39, ang pagkabasa sa saliksikin ninyo ang mga kasulatan, mukhang ang pagkabasa, isiksik ninyo. Isiksik ninyo. At bato-bato sa langit, hindi ikaw ang pinatatamaan ko, kundi yung katabi mo. Nakakalungkot, papunta na nga lang ng simbahan, hindi pa madala ang Biblia. At pupusta ako kahit di na ako nagsusugal, may pumunta ngayon dito na hindi dala ang Biblia. Pusta kayo, wag na. Sigurado, panalo ako. Bakit ko po sinasabi ito? Mga kapatid, ano ho? Sa sasabihin ko, mas gugustuhin kong matuwa kayo o magalit kayo kaysa wala kayong maramdaman. Bakit? Pag natuwa kayo, ibig sabihin, hindi kayo manhid. Pag nagalit kayo, ibig sabihin, hindi pa rin kayo manhid. Pero kung wala na kayong naramdaman, delikado, nilayasan ka na malamang ng Holy Spirit, kaya wala ka nang maramdaman. Nakakalungkot o positibong bagay patungkol sa Biblia at meron din siyang negatibong bagay. Positibo muna tayo. Ang sabi po, ang Biblia ang siyang pinakasikat na libro sa buong mundo. May tatalo pa ba? Wala na. Alam niyo ang demand ng Bible? 70 years ago na ito ha, ay lalo na ngayon. 70 years ago, ang demand ng Bible, and every 3 seconds, isang Biblia ang dapat matapos. 24/7, walang tigil yan. That was 70 years ago. Siya lang ang libro na mahigit ng 8 bilyon ang nai-distribute sa buong mundo. Wala nang ibang libro na aabot sa distribution. Kumpara sa Bible, siya lang ang may ganyan. Sir Lawrence ha? Hanggang ngayon, and again, and every 3 seconds, 70 years ago, dapat isang Biblia ang matapos. Siya rin lang ang bukod tanging libro na nai-translate sa iba't ibang lingwahe na maintindihan ng tao. Alam nyo, dati, nakakalungkot, no? Pati misa, kahit hindi mo maintindihan, tuloy pa rin ang pari. Kaya dati, sinasama ako ng lola ko kasi yun, sarado, kandado, di padlock na nawala ang susi na Katoliko. Kaya pagdating ng linggo, hihilahin ako nun sa simbahan. Problema nung pag pinupunta ko simbahan, lalo't yung pasimula pa lang, parang ayokong datnan, yung misa na pasimula pa lang, kasi parang nakakatakot sa loob ng simbahan. Dahil maririnig mo nun, di mo nga naintindihan. Ramos pobos pos. Ganun man. Sokolatit sokolorom. Ganun ba naman maririnig mo? Bata ka, tapos parang may nananakot? Amen. Yung mga tao, sasagot naman ng amen, di naman naintindihan.
Di ba dapat yung amen ay sagot yun ng pagsang-ayon, di ba? Pero nung kahit hindi naiintindihan, sabi ko, ano, sukulating sukulorom? Ano sabi ko nung chocolate na kolorom? Ganun ba yun? Pero ngayon mga kapatid, kita nyo po, in fairness sa ating mga kapatid na Katoliko, pati misa ngayon nila nag-upgrade. Kung ano yung lugar o kung saan sila ngayon, makikita nyo. Kung Kapampangan na rin ang misa, di po ba? O Brother Romel, pumunta kayo sa mga lugar na Kapampangan ngayon, di ba? Kapampangan na rin ang misa ng pare, hanggat maaari, o kaya Tagalog, di po ba? Sa Ilocano, may napuntan po akong lugar sa Ilocos, tsaka dito sa mga Biskaya. Naririnig ko, talagang ang misa na rin halos ng pare, Ilocano para maintindihan. Punta kayo sa Bicol, sa amin. Halos lahat ng pare, nagmimisa kung hindi English, kasi may English na mas talaga, at merong Bicol. Mga kapatid, ang Biblia, mga kapatid, ngayon, ay itranslate sa lingwaheng maiintindihan ng lahat ng tao. Makita mo, Kapampangan ka, wala ka ng dahilan para hindi mo maintindihan. Tama? Ilocano ka, meron ding Ilocano version ng Bible. Munta ka sa Bicol, meron. Bisaya, meron. Matindi, Bisaya. Meron pang Greek interlinear na Bible ang Bisaya. Makin mo yan. Mga kapatid? Ang malungkot lang, kahit na ganito, kasikat ang Biblia, alam nyo kung ano po ang downside ng Bible? Alam nyo kung ano? Ito po ang sabi. Though this is the most popular book in the whole world, this is also the most unread book. Siya nga ang pinakasikat, siya ang most translated, siya ang most circulated na libro, pero siya rin ang halos hindi binabasa. Kasi mukhang ang pagkabasa ay isiksik ang mga kasulatan. Hindi po sabing isiksik, saliksikin. Hindi insert, search. Kaya kung isa kayo sa tinatamaan, lalo na yung katabi nyo. Again, bato-bato sa langit, ang tamaan ay matuwa at magbago. Kakalungkot, no? Mga kabataan, wag kayong Kita mo mga kabataan, ang daming time sa Facebook, daming time sa Messenger, daming time sa TikTok. Diba? Dami ko nakikita. TikTok. Anyway, katuwaan nila yun eh. Meron tayo, ang tanong ko lang, may time kayo sa Facebook, may time kayo sa Messenger, at kung ano-ano pa. May time ba kayo sa pag-aaral ng Bible? May time tayo sa lahat, pero kumusta? Binibigyan ba natin ng panahon ng pag-aaral ng Biblia? Mga kapatid? Ano mararamdaman mo kapag may karelasyon ka pero walang time sa'yo? Sige nga. Payag ba yung mga nagmamahalan, yung karelasyon mo, walang time sa'yo? Away yan, sigurado. Eto ang sasabihin ko sa inyo. Kapag ang karelasyon nyo, walang time sa inyo, huwag ka nang nagduda. Malamang sa malamang, may iba na yan. Tama mga kapatid? Ngayon, tanong, ba't nawawalan tayo ng time sa pag-aaral ng Biblia? Mga kapatid? Hindi kaya dahil sa hindi pa talaga natin nararamdaman ang tunay na pagmamahal sa Panginoon? Kasi kung mahal natin ang Panginoon, ay pwede bang hindi natin bigyan ng panahon? Nakakalungkot ngayon, Pastor Elvin, meron akong nakausap. Alam mo, Brother Richard, pag hindi ako inaantok, basahin ko ang Bible, antok agad ako. Abay, ginagawa pang sleeping pills ang Biblia? Ay mga kapatid, alam nyo dati nung hindi pa uso tong cellphone, ako'y nagkaroon din naman ng tinatawag na karelasyon, yung tinatawag na LDR. Alam nyo yun, di ba? LDR. Long Distance Relationship. Dati kasi nung panahon namin, matatanda na kasi kami, 50 plus above, makaka-relate. Nung panahon namin, hindi ganito kabilis ang communication. Noon ang pinakabilis, kung wala kang telepono, noon landline na landline, mag-a-apply ka ngayon, 10 taon, hindi pa nakakabit. Kaya ang pinakamabilis na means of communication noon, kung gusto mo, telegrama. Ang problema lang sa telegrama, ang salita mo, hindi matino. Tagalog na nga, para pang barok. Ikaw uwi dito, tatay delikado. Di ikaw uwi,
dating mo, Tatay Tigok. Ganun nun pag may telegrama, uwi ka, tatay, o na, delikado, umuwi ka, sigurado bangkay. Kadalasan nun, di ba? Ganun, no? At mabilis yun. Ito, ano ko, yung pusa humihilig pa sa akin. Diyan ka muna, umalis ka muna, wala ka namang kaluluwa. O, ito. So, alam niyo mga kapatid, mahal ang telegrama nun. Bawat letra, may katumbas na halaga yon, ha, di ba? Bawat letra, per letter yun hindi per word, per letter. Oh. Pinakamura naman, sulat, ayon. Pero ang dating naman ng sulat, depende sa selyo. Pag special, isang araw, dalawang araw, dating yan. Pero pag piso, noong time ko lalo na 1988, yun yung time na, pag piso, isang linggo maghintay ka. Darating yung sulat doon sa sinulatan mo. Pag ginantihan ka, piso rin ang ilagay na selyo. Di, kalahating buwan bago ka makatanggap ng... Di ba? Pero alam niyo po, mga panahon na yun, siyempre, dahil yung sinusulatan natin, minamahal natin, kahit mga lumang sulat niya, kahit ilang beses ko nang nababasa, mga kapatid talaga naman din. At sandali nga lang pala, mga anak, yung mga bata na hindi nakaka-relate, pag kami nagsulatan nun, hindi kami gumagamit ng yellow pad, stationary. Oh, iba nakaka-relate yun. Hindi lang basta stationary, with matching scent pa yan. Oh, iba. Konting mali, scratch. At noon, mga anak, tupi pa lang may meaning na 1, 2, 3. Oh? Tama, no? Tupi pa lang may meaning na. At kahit lumang letter noon na binabasa ko, kahit paulit-ulit ko nang binabasa, tuwing bubuksan ko, bago ko buksan, ididikot ko yung sobre sa dibdib. At pag nahugot ko yung sulat, ikikis ko mababa. At pag ibabalik sa pagkatupi, ididikit uli sa dibdib. Ganun. At may mga corny pa no? Walang pandikit, lalawayan yung no? Gaganon, no? Gaganyan yun. Tapos, pak! Lalagyan pa ng note sa labas. Sealed with a kiss. Laway naman. Hindi mga sealed. Ganun ka ko corny no? Pero wala daw corny kasi sa nagmamahal di ba? At alam nyo, yung mga sulat na yon, dahil nga 15 days bago dumating yung bagong sulat, kahit luma, kahit paulit-ulit, alam nyo, tuwing binabasa parang bago. At kahit luma, yung kilig talaga man din pag binabasa. Wala nang ganyan ngayon, pero nakaka-relate. O ngayon, di ba, mas mabilis, text, di ba? Oo. Pag yung ka-textmate mo ay talagang, kumusta na you? Uy, naku, nandiyan na, kinikilig na. Okay naman, ganun yan. Miss mo ko? Hindi lang kita miss. May chup-chup na, may muwa-muwa pa. Di ba, mga kapatid? Pag minamahal mo yung ka-communicate mo, may time ka talaga. Tama? Kung pwede lang wag maputol. Tama po? Matanong ko po kayo, kumusta na? Bakit wala tayong time sa Biblia at ba't yung iba ginagawang sleeping pills ang Bible? Kapatid, suggestion lang, guro ay talagang dapat makaramdam tayo ng tunay na pagmamahal sa may-ari nito. Naalala nung mga panahon namin, naalala yung Islam book time natin noon, Islam book era natin noon. Pag high school ka na noon, elementary, grade 6, meron yan, mga Islam, high school. At sa Islam book, para siyang tawag dito? Oo, ano yung directory? Name, di ba? Address, isa sa pwedeng hindi maitanong sa Islam book, what is love? Laging nandiyan yung tanong na yan. Sa Islam book, who is your favorite actress, actor, favorite colors, di ba? At ang hindi nawawala, what is love? What is love? You know what? Marami ngayon, Brother Romel, marami ngayon, pag tinatanong what is love, ang sagot nila, 4 na letters. What is love? T-I-M-E. Time. Oo nga, kasi imposible talaga. Tama. Imposible sa nagmamahal na hindi mo bibigyan ng panahon ang iyong minamahal. Niniwala kayo doon? Niniwala kayo doon?
Masaya kayo, may karelasyon kayo, walang time sa inyo? Yung ulitin ko, pag walang time sa inyo ang karelasyon nyo, wag na kayong magduda. Iba na yan. Meron na. Ha, mga kapatid? So, para mabigyan naman natin ng panahon, ang pag-aaral ng Biblia, unahin natin makaramdam ng pagmamahal sa Panginoon. Kasi pag love natin siya, may time talaga tayo sa Kanya. Ha? Bibigyan natin ng panahon. Again, alam nyo dati, ang festival ng Bible, may festival ng Bible sa Pilipinas. Anong buwan? Anong buwan? January. Dati, week festival lang. Nang maging presidente, take note ha, ito ang irony. Nang maging presidente si Pangulong Digong, palamurang presidente yan ha. Palamura pa yan. Pero nakita niya ang kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia. Yung dating week festival ng Bible, ginawa niya ngayong month-long festival. Buong buwan ng January nakatalaga sa Pilipinas sa festival ng Bible. Tingnan niyo, palamurang presidente ito, pero nakikita niya ang kahalagahan kung anong idudulot sa buhay ng tao kapag siya ay nag-aaral ng Biblia. Nakakalungkot nito, sige gawin muna natin exclusive. Kumusta tayo, mga Seventh-day Adventist na naturingan? Kumusta? Again, ulitin ko, sana hindi damay-damay lang kaya kayo nandito. Sana wag mangyari sa inyo yung nangyari kay Brother Jerry dati, na kaya lang naman siya naging Adventist, napilitan lang naman talaga siya. Kaya sabi niya, Brother Richard, kung tutusin, dati ayoko maging Adventist talaga. Sabi ko, ba't ka naging Adventist? Ano magagawa ko? Buong pamilya Adventist, ako na lang hindi. Kasi dati po silang born again. Sabi ko, bakit ayaw mo maging Adventist noong time na yon? Brother Richard, ayoko maging Adventist. Kasi kanta pa lang natin. Ha? Kanta pa lang natin. Kahit masaya na, parang pangpatay pa na kinakantay eh. Totoo naman. Ay matatanda kasi noon, pag kumanta, pasintabi po, ano ho, yung matatanda. Sana maubos na yung, hindi yung matatanda, ha? Sana maubos na yung ganitong uri ng pagpapaawit ng matatanda. Personal binon kasi matatanda pag kumakanta. Inabutan ko pa ito nung kay Bagong Binyag. Nabutan ko pa ito. Pag kumakanta na yung matatanda na, ang kanta, umasayang araw ngayon ha. Umasayang, dapat yan. Umasayang araw ngayon, papuri. Yun, dapat yan eh. Kaya lang pag kumakanta niya matatanda noon, talagang kala mo naglilibing. Umasayang araw ngayon, papuri sa Panginoon. Masaya ka pa niyan? Ganyan? Masaya ka pa? Subukan yung magsasamahan ng mga bata ngayon. Pakantayin yung matatanda. Malamang yan pa rin ang... masaya. Yung sabi ni Brother Jerry, masaya na nga. Ganun pa. Ayoko. Hindi katulad sa amin nung pag sinabi, alive, 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 forever. Talagang mga, di ba? Sa born again, may pasipa-sipa pa. Jesus is alive. Ganun eh. Sabi niya, yung mag-Adventist, kanta pa lang eh, masaya na. May isa pang kanta yung matatanda natin. Pag matatanda kumakanta, magalak kang tinatanggap Sabat. Parang nga naglilibing mga kapatid. Bago makarating sa isang diba? Sabi ko, bakit ka napilitang... sabi niya, paano ako hindi magsisimba, child? Tuwing Biyernes ng hapon, kukunin na ng tatay ko yung buntot pagi. Alam niyo yung buntot pagi? Na pinatuyo. At pag malapit na mag-sunset, winawasiwas niya sa harapan ko. Sabay tatanungin ako, ano Jerry? Simba bukas? O buntot pagi? Sabi ni Jerry, aswang nga, takot ako pa. Simba na lang, wag lang mapalo ng buntot pagi. Kayo, ba't kayo nandito? Hindi kaya sabi, ay, magsimba ka bukas. Pag hindi, bawasan ko allowance mo sa... sige, simba na lang, bawas allowance eh. Ha? Mga kapatid, pag tinanong kayo, bakit hanggang ngayon, di kayo kumakain ng baboy? Sabi ng nanay ko ganun? Pag kumain ng nanay mo, ulitin ko, kain ka na rin. Naku. Yung iba, ba't di ka kumakain ng baboy? Pangalan pa lang, baboy na, kakain ka pa, bahala ka kung gusto mo. Ganun? Mga kapatid, di ba natin pwedeng sagutin ng maayos? Nang ayon talaga sa
na sabi ng Biblia, mga kapatid? Po ba? Oh. Tapos sasabihin ng iba, tutulungan naman tayo ng Holy Spirit, Brad, kahit di mag-aral. Basta pag tutulungan ng Holy Spirit, papaalala yung dapat natin sabihin. Tama naman. Ang problema, baka nakalimutan yung salitang ipapaalala, dapat may ipasok ka muna sa utak mo. Kasi yun nga may pinasok ka, nalilimutan pa, lalo na yung wala kang pinasok. Anong ipapaalala? Pag tinanong ka, ba't hindi dapat kainin ng baboy? Nako, ito ng Holy Spirit, gagawin naman yung trabaho niya. Kakalkalin yung utak mo. Abay, nakita sa utak mo, 5 talata. Unang talata, Genesis 1:1. Kaya hindi dapat kainin ng baboy because in the beginning, God created the heaven and the earth. Ganun. Ang lapit ng sagot, no? Ba't hindi dapat kainin ng baboy? Meron. Pangalawang talata, Exodus chapter 20 verse 8. Because remember the Sabbath day to keep it holy. Ayun, lalong lumalapit ang sagot. Pangatlong talata, John 3:16. Kaya hindi dapat kainin ng baboy. For God so loved the world. Hala. Pang-apat na talata, nako, si Judas ay nagbigti. Kaya hindi dapat kainin ang baboy kasi si Judas nagbigti. Anong connect? Ay mga kapatid, sinasabi ko ito kasi reality po ito. Marami talaga nandito ngayon. Sana katabi mo, hindi ikaw. Kaya nandito dahil nagkadamay-damay lang. Pero tanong, ulitin ko po, si Abraham kaya kinilala ng Panginoon ang kanyang pananampalataya simply because isa sa dahilan, ang pananampalataya niya ay hindi suntok sa buwan, hindi gaya-gaya, kundi siya mismo sa sarili niya, in first person na experience niya ang revelation na mula sa Panginoon. Ay, ikaw sa sarili mo, paano mo ngayon mararanasan ang revelation mula sa Panginoon? Mag-aral ng Biblia. Huwag gawing, uulitin ko po, huwag gawing sleeping pills. Okay? Naku, alas 12 na pala. Alas 12 na. 4 ito, pero dahil alas 12 na, gawin ko lang 2. Okay lang ho ba? Kabawi naman ako ng pagising namin ng maaga at yung gasolina toll gate na mahal, gusto niyo tapusin ko na. Mukhang hindi makatarungan. Okay. Number 2, piliin ko na lang to. Abraham's faith was a trusting faith. Ang pananampalataya ni Abraham ay isang pananampalatayang may tiwala sa ating Panginoon. Though hindi sa lahat ng panahon naging, sabihin na natin, okay talaga siya dahil tingnan niyo po, no? May panahon din naman, kabahagi sana ng ating pag-aaral din ngayon, pero isama ko na lang dito. May pagkakataon talagang nakita rin natin na medyo nagduda siya. Tama po? Nandun yung iniisip niya, matanda na ako, lalo naman yung asawa ko. Wala na talaga sa edad na pwede pang manganak. Mga kapatid. Pero, later in his life, bumawi siya. Di ba pinangako sa kanya na magmumula sa kanyang magiging anak ang tao na ang bilang ay katulad ng bituin sa at buhangin sa dagat. Pero eto na, nakita po natin, oh. Puntahan niyo po, fast track tayo. Genesis chapter 22. Anong meron doon? Ewan ko lang kung nakatulog si Abraham ng gabing yon bago pumunta sa Mount Moriah. Alam niyo yung mangyayari sa Mount Moriah, mga kapatid? Sige nga, ano mangyayari sa Mount Moriah kinabukasan? Ano yon po? Yung pagsasakripisyo niya sa kanyang Sa kanyang anak. Hamakin mo. Kung ikaw si Abraham, Panginoon, sabi mo, dito magmumula yung lahi ko na kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa dagat, tapos ipapapatay mo? Parang wala sa logic, no? Nung nakita po natin, di natin alam kung umiyak siya magdamag, kung ang kanyang paaba ay mabigat o magaan, pero ang nabasa natin, basta lumakad si Abraham, kasama sino? Si Isaac. Alam nyo, kung may ipapapatay na anak mo siguro, matino-tino kung ang ipapapatay, pasaway. Pero kung yung anak mo, ikaw mismo ang papatay tapos mabait, katunayan na mabait si Isaac, masunurin kayo sabi, anak, halika, sama ka. Hindi man nagreklamo, taas bundok yun Bakit? Ikaw na lang ama? Sama rin talaga. At ang masaklap nito, nung tinanong na siguro kung ikaw si Abraham, nasaan naman po yung hayop? Kasi alam
Nasaan po yung hayop na? Diba? Madali ba yun? Madali ba yun? Nakita po natin, ano? Pero si Abraham, grabe, bumawi siya. Ano po? Bumawi siya. Oh, talagang nagtiwala siya sa Panginoon. Come what may. So mga kapatid, kumusta ang ating pananampalataya sa Diyos? Ang ating bang pananampalataya ay talagang buong-buo yung ating tiwala sa Kanya? Come what may, anumang sitwasyon ng buhay? O magaling lang tayo kapag ang buhay natin ay matino, pero pag sumasama, bakit ako, Panginoon? Ay sino gusto mo? Meron kaming kapitbahay. Hindi na namin tinuturing na iba. Doon sa Bicol. May anak siya, do, re, me, fa, sol, la, ti, do. Di pa kontento doon. Do, te, la, so, fa, me, re, do. Yung anak niya, isa sa mga anak niya, nagka-cancer. Sabi niya, bakit naman, limutan ko yung pangalan ng anak niya na may cancer. Ay, bakit naman kaya yung anak ko pa, Manoy Richard? Ang may ganitong sakit? O sabi ko sa kanya, o sige, nagrereklamo ka, bakit yung anak mong si ganito mo yung may cancer? Ang dami mong anak. Kanino mo gustong ilipat? Sabi niya, wag naman. O sabi ko, kita mo na. O. Nagrereklamo ka, tapos just in case may kakayanan akong ilipat doon sa ibang anak mo, ayaw mo rin. At sad to say, namatay yung bata. Ha mga kapatid? At sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, gusto kong tandaan ninyo na hindi tayo binigyan ng Diyos ng problem-proof life, mga kapatid. May ganun bang pangako ang Diyos? Na pag sumunod ka sa akin, promise, hindi ka magkakaproblema. May ganun bang pangako? Wala. Manapa, baliktad. Sabi ng Panginoon sa gustong sumunod sa Kanya, sure ka, gusto mo akong sundan kahit saan? Mabuti pa yung asong gubat, may lungga. Mabuti pa yung ibon, may pugad. Ako, ni unan, wala. Ha, mga kapatid ha, makinig po tayo. Sabi ng Panginoon, sa gustong sumunod sa akin, ay dapat matuto siyang pumasa ng kanyang krus. Are you with me, mga kapatid? Hindi sinabi na pag susunod kayo, wala kayong problema. Dalawang grupo ng tao ang alam kong walang problema sa mundo. Una, grupo ng mga siraulo. Bakit? May alam ba kayong siraulo na namang problema na siraulo siya? Marami ako nakikita, siraulo, gano'n, no? Ay, kung tingnan mo to, siraulo na masaya pa. May alam ba kayong matino na siraulo na namang problema? Kawawa naman ako. Bakit? Siraulo ako eh. Ha, wala. Diba? Pangalawang grupo ng mga tao na walang problema. Mamili kayo. Siraulo o dito sa pangalawa. Baka gusto nyo na. Mga grupo ng taong patay. Oh, yung mga patay na. Bakit? Wala akong alam na matinong patay na namang problema na siya'y patay. Ang alam ko, ang namang problema yung namatayan. Kasi sila ang magpapakapi sa lamay. Sila magpapabiskwit, kinakapos minsan. Sino namang problema? Nako, yung patay, nakaganon lang. Kaya mamili kayo. Gusto niyo nang wala ng problema? Mamili kayo sa dalawa. Siraulo o patay? Kung tatanungin niyo, di baling may problema, wag lang patay, lalong ayoko rin siraulo ako. Kaya sa isang taong normal ang buhay, in a lesser or greater degree, may problema talaga. Tama po ba, mga kapatid? At hindi rin sinabi sa atin na exempted tayo sa problema. Mismo nga ating Jesucristo, tinukso, sinubok sa lahat ng kaparaanan. Tama po, mga kapatid? Nakakahiya naman sa ating Panginoon na siya yung ating Panginoon nakaranas ng matinding karanasan, tapos tayong mga tagasunod, ayaw, naku naman. Para ka namang katulong na mas pinaglalaba mo yung amo mo at ikaw pahaya-hayahay. Hala, sige nga, ang kapal naman. Diba? Ikaw yung katulong, tapos pagdating ng boss mo, boss, labhan mo yung damit kong, naku, hala, ang kapal. Diba, mga kapatid? Diba? Boss, dumating ka na, ikaw na maghugas ng pinagkainan ko, ang kapal naman, naging katulong ka pa. Magpalit na kaya kayo, ikaw na amo, siya na katulong. Gets niyo po ba ang sinasabi ko, mga kapatid? Kung ang ating Jesucristo na siya na ngang Panginoon natin ay nakaranas ng ganon, ba't naman tayo magrereklamo? Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 10:24, walang alipin na masigit sa kanyang Panginoon. Kaya kung ang ating Jesucristo ay nakaranas ng matitinding pagsubok, umabot sa kamatayan, bakit naman po tayo, pag may problema, magrereklamo?
Ulitin ko po. Gusto niyo nang mawala ng problema? Mamili kayo. Actually, mga kapatid, ito naman ang kagandahan. Hindi man tayo pinangakuan na tayo'y mawawala ng problema, pero ang pangako, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Iyon ang maganda. Paborito ko pong talata, Isaiah 41 verse 10, at malamang paborito nyo rin, ano ang sabi? Huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong Diyos. Ay mga kapatid, kilala nyo ba yung Diyos nyo? Ha? Matanong ko nga, sino walang problema ngayon? Taas nga ang kamay. Ay salamat. Ibig sabihin, buhay pa kayo at hindi pa kayo sira ulo. Sino may problema? Huwag pong mahiyang umamin. Huwag pong ngayon, yan. So mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, huwag kang matakot kasi ako ang iyong Diyos. Kilala mo ba Diyos mo? Sure ka ba na kaya kang tulungan ng Diyos mo? Ha mga kapatid? Ako sigurado ako sa Diyos ko. Bakit? Pangalan pa lang, mga kapatid, pangalan pa lang ng Diyos ko talagang maaasahan. Bakit? Sa Old Testament, isa sa paboritong pangalan ng Diyos na gustong-gusto ko ay yung pangalang El Shaddai. Oh, bakit? Alam nyo, pangalan pa lang ng Diyos ko talagang katiwa-tiwala na. Bakit? Anong ibig sabihin ng El Shaddai? El means God. Shaddai means Almighty. Nang ibig sabihin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya pangalan pa lang ng aking Diyos, katiwa-tiwala na. Diyos na makapangyarihan sa lahat. May imposible ba sa Kanya? Kaya nga siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para makarelate kayo mga kapatid. Ito pinagmamalaki ko. Hindi ko naman pinagyayabang, pero pinagmamalaki ko. Eh, hindi naman lingid sa iba sa inyo. Ano ho? Nakaibigan natin si Brother Cesar Montano. Pag si Brother Cesar ang magyaya ng date, aha, sigurado, sabi ng mga Bisaya, sure, hayahay ang date. Kaya lang minsan, di rin naman ako natutuwa kasi ang mahal nga ng binabayaran, di naman ako. I-date ba naman kami minsan sa Duset Hotel? Duset Hotel, dyan po sa EDSA sa Makati. Munta kami sa Japanese restaurant. Bumayad siya ng 14,000 pesos. 5 lang kaming kumain. 14,000 ang binayaran niya. Hindi naman ako nabusog kasi naka-chopstick. Hindi ako marunong kumain ng naka-chopstick. Sabi niya sa akin, kamayin mo na bro! Mga elegante yung kasama. Hindi ko makamay-kamay. Kamayin mo na bro. Pagkatapos, hinila ko siya, reklamo ko sa ko, bro, ang mahal ng binayaran mo. Sana pinakain mo na lang ako sa pares-pares. Bakit? Di ka nabusog. Hirap nga ako, nakita mo naman. Pero alam niyo, bumawi naman. O sige bro, pag uwi, may tapal yan. May paipit yan. Kaya pag si Buboy nagyayaya ng date, hindi pa man na kami nagde-date, alam na namin. Siguradong bubusugin kami at hindi basta-basta BJC, Makati, talagang yan. Alangan, pakainin kami sa Tapsilugan. Oh. Kaya ang point ko, pag siya nagyaya, alam ko na agad ang kalalabasan. Hindi pa man nangyayari. Nai-imagine ko na hindi kami uuwing luhaan. At ko sinasabi ito, mga kapatid, kilala nyo ba Diyos nyo? Sa pangalan pa lang, tingnan nyo. Tingnan nyo. El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ng aking Diyos, ewan ko sa Diyos nyo, ngayon ang aking Diyos, malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak na pinasuso sa kanyang dibdib? Na hindi siya maaawa? Ha? Alam niyo, sa totoo lang, bakit hindi tatay ang ginamit? Kasi iba talaga yung mga nanay. Sa totoong Brother Romel, wag ka nang ako tatay, pero hindi na ako makikipagdebate sa nanay. Bakit? Alam ko talaga na iba ang pagmamahal ng nanay sa anak kaysa sa tatay. Sir Lawrence, wag na tayo makipagdebate. Bakit? 4 ang anak ko. Pero nung maliliit pa yan, alam nyo, hahalik lang ako. Kalahati ng pagkatao niyan, Brother Romel, sa akin galing ha. Pero kahit kalahati ng pagkatao niyan sa akin galing, hahalik lang ako at may bigote ako. Sabi ng aking may bahay, huwag mong halikan! Huwag mong halikan! Hindi naman nabuo yun nung hindi ko tinulungan, di ba? Anak ko na ayaw pang pahalikan sa akin. Huwag mong halikan. Bakit? Rashes. Ay, sa ating mga lalaki, sir, parang, pero yung mga nanay, pati yun, Pastor Nelvin, malamang ganun ang mangyayari sa'yo, ha? Kaya huwag ka magpapatubo ng bigote.
Pati paghalik sa anak, bawal dahil sa nanay yun. Pero sa akin, baka hindi ko na gawing masyadong metikuloso yun. Yung mga nanay, grabe no? Kahit walang ginagawa masyado yung anak, gumaganong-ganon lang naman sa program. Picturean nyo. I-post nyo, i-share nyo pa, i-likes nyo. Wala namang ginawa, gumanong-ganon lang. Pero, anak ko yan. Lalo naman pag may mga karangalan, di ba? Pag may mga first honor. Kanino pa magmamanay yan? Di ba? Anak ko yan. Di ba? Gano'n naman, di ba mga kapatid? Awayin mo yung bata. Sigurado yung bata na himasmasa na, yung nanay hindi pa. Gusto mo ng kaaway araw-araw? Kasama nung nanay yung anak, sabihin mo, ang pangit mo, sabihin mo sa bata. Sigurado yung bata, baka hindi mag-react yung nanay, baka masampal ka. Matagal ka nang napatawad nung bata, yung nanay. Malamang hindi pa. Ewan ko no, basta nanay kahit hayop, tingnan mo yung instinct, naiiba pag may anak. Pag ang aso, hindi naman babae yung aso. Pag walang anak, mabait. Pero pagka nanganak, naku, sigurado yun Di mo naman inaano. Ewan ko, instinct ng nanay, no? Kahit hayop, no? Grabe talagang... Yung inahing manok, di ba? Napansin nyo? Pag wala pa yan sisiw, okay lang. Pero pag may sisiw na, kahit di mo inaano, lalapit ka lang. Ewan ko, yung mga nanay. Ano tingnan nyo? Ginamit ng Panginoon yung pinaka-epitome na pwedeng gamiting illustration para maramdaman natin kung gaano niya tayo pinahalagahan. Di ba? Nanay! Pero anong sabi ng Panginoon? Oo, may ina na nakakalimot. Meron! Pero ako, sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Ay mga kapatid, grabe ang Diyos natin. Grabe ang Diyos natin. Come what may, kinakailangan nating pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kaysa kalusugan, kaysa karamdaman. Alam mo, yung mga taong na talaga ako, kay malusog, kay may sakit, talagang maririnig mo pa rin, praise the Lord, hallelujah. Pero may mga tao naman, namatay bigla yung asawa, ikabait. Umiyak, Panginoon! Bakit naman asawa ko ang inuna mo? Yung kapitbahay kong lasing ko, matagal lang gustong mamatay, hindi mamatay-matay, ba't hindi siya inuna mo, ba't asawa ko? May mga ganun po ba tayong attitude? Mga kapatid, magtiwala lang po tayo. Malaking bagay na gagawa ng tiwala sa Panginoon. Last, alala ko po mga kapatid, hindi ko rin naman hinangad na yumaman, pero ayoko rin namang magdarahop. Yung tama lang. Dati-rati sabi ko, ayokong magkaroon ng maraming anak kasi baka hindi ko kayang buhayin, lalo't hindi ko kayang mapag-aral. Pero ngayon, Brother Romel, nagsisi ako, bakit 4 lang sila? Dati-rati inisip ko, baka hindi ko mapakain, hindi ko madamtan, hindi mapatapos ng pag-aaral. Sa awa ng Diyos, yung kinatatakutan ko dati noon, baka hindi ko mapakain, hanggang ngayon napapanisan naman po ng kaldero yung napapanisan ng kanin ng aking kaldero. Iniisip ko baka hindi sila mapatapos. Awa ng Diyos, 4 yan, 3 tapos na, 1 na lang ang hindi kasi alangan madaliin, grade 12 pa lang. Mga kapatid? Dati-rati mga kapatid, mangungutang na nga lang ng motor, nahahatak pa. Wala, sige lang, pero go on. Life must go on. Pero ngayon mga kapatid, sa awa ng Diyos, ayan. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para maghangad ng blessing. Pero ang Diyos ay talagang ibibigay. Ni minsan hindi ko pinangarap makapunta sa ibang bansa. Pero hinayaan ng Diyos na ako'y mapunta sa ibang bansa. Ang maganda nito, puro libre pa. Unang bansang napuntahan, Japan. Hindi madaling pumasok sa Japan. Malibang mapera ka talaga. Kapunta kami sa Japan, halos di nga kami kumain kasi kung kinikwenta namin yung pagkain doon at pagkain dito, triple, 4 na beses ang halaga. Sanay akong kumain ng tig 25 pesos na mami, doon tig 350. Sabi nung nag-invite sa amin, wag kayong convert ng convert. Una, mahal talaga. Pangalawa, hindi naman kayo gumagastos, kumain lang kayo.
Oh. Kapatid, no? Kaya sa mga nagbabalak pumunta ng Japan, mag-ipon kayo ng maraming pera ha kung turista. Pero nakarating po tayo doon. Sumunod, Singapore. Isa rin, naku. Natuwa yung nag-invite sa amin. Dinner, Brad, kumain ka na kung anong gusto mo. Gusto ko burger. Naku, nakita ko, burger. $17. Kunenta ko 17 times 38. Sabi nung, wag ka nang kumenta, Brad. Sabi ko, sanay ako sa tig 75 na burger dito. $17 times 38, i-ano nyo? Sabi ko, ngayon lang ako kakain ng ganun. Wag ka nang magkwenta, Brad. Oh. So, mga kapatid, di ko ina-expect itong mga ganitong pagpapala mula sa Panginoon. Binigay ng Panginoon dahil sa tayo'y nagtitiwala. Ha, mga kapatid? Binigay ng Panginoon dahil sa tayo nagtitiwala. At, mga kapatid, kailangan ng Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya. Pag di tayo nagtiwala sa Kanya, ano lang ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin? Mukhang hindi talaga natin siya lubusang kilala. At panghuli, gusto kong sabihin sa inyo ang sabi ng Panginoon. Tingnan ninyo ang uwak. Dalas ko na mabanggit ito. Ba't ang daming ibon, uwak ang binanggit? Sabi nung iba kasi, Brad, ang itim. Ganun ba yun? Bakit? May manok din namang itim Pero bakit uwak ang ginamit? Alam niyo kung bakit? Sino ba kausap? Mga Hudyo, di ba? Sa mga Hudyo, ang uwak, isa sa mga ibong karumaldumal at walang kwenta. Kumbaga sa panahon natin ngayon, humuli ka ng 3 uwak, ibenta mo ng 3 piso sa Hudyo, hindi tatanggapin yan. Ibigay mo ng libre, hindi pa rin tatanggapin yan. Kasi sa kanila, walang kwenta, walang value. Pero ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo ang uwak. Hindi yan nagtatanim. May alam ba kayong uwak na may sariling farm? Wala. Hindi siya nag-aani. Tama po? Wala rin siyang maliit na palabigasan. Wala rin siyang malaking palabigasan. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi yan bumabagsak sa lupa nang hindi pinapahintulot ng inyong Ama. Kayo pa na higit na mas mahalaga kaysa sa uwak. Sa mga kapatid, alam ko po, lalong-lalo na itong ating naranasan sa loob ng 1 taon na talaga manding nagulat tayong lahat, tama po ba? Pero alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, gusto kong sabihin sa inyo, damirpak na buhay kayo't buhay ako, naranasan natin ang patnubay ng Panginoon. Amen mga kapatid? I for one, ewan ko sa inyo, alam nyo ba na mula March 14, 2020, ano na ngayon? 2000 ano? March ano ngayon? 13. So ibig sabihin 364 days ago, kasi March 14, 364 days ago ay hindi na po ako nakapag-tricycle. Ibig sabihin, sir, mula nung 1 taon, wala po akong kayon. Pero naramdaman ko nung 1 taon, mas maliit yung tiyan ko kaysa sa tiyan ko ngayon. Wala po akong kayod niyan. Ano po nangyayari? Marunong talaga ang Panginoon. Dahil sa ating passion, tuloy-tuloy tayo sa ministry. Regardless, hindi natin ginawa ito again hindi natin ginawa para magkamal o gawing hanap buhay. Alam niyo ni Pastor Nelvin, nung kami nasa radyo, pati pamasahe, abunado pa. Tinatakasan namin ang manager ng radyo dahil kadalasan magpo-broadcast kami, wala pang pambayad. Kapal ng mukha lang, matuloy lang yung program. So ganun pa rin yung passion na yun hanggang ngayon, mga kapatid. Pero yun nga, napakabuti ng Panginoon. Alam ng Panginoon, 1 taon na akong walang hanap buhay, pero hindi ko kilala minsan. Brother Richard, may message ako sa iyo. Aba, pagdamutan mo na. Hamakin mo, sila na nagbibigay, sila pa magsasabing pagdamutan pa. At 1 taon na po yan ngayon nangyayaring ganyan. Mga kapatid, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Ang masasabi ko lang, hindi lang naman ako ang anak ng Diyos. Amen mga kapatid? Kayo man ay anak din ng Diyos. Kaya kung ako ay hindi pinapabayaan ng Diyos, kayo rin ay hindi pinapabayaan, magtiwala lang tayo sa Kanya. I have so much to say, pero 12:35 na. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, nais kong sabihin sa inyo, ano nga bang meron sa pananampalataya ni Amang Abraham? Bakit ito naging kalugod-lugod sa Panginoon? Unang-una, ang kanyang pananampalataya ay hindi bunga ng sabi-sabi,
Hindi dahil sa gaya-gaya, kundi siya mismo sa kanyang sarili na patunayan niya na dapat niyang panampalatayanan ng Diyos kasi siya mismo ang nagpakita sa kanya. Ngayon, mapapatunayan din natin ang Diyos nating pinaglilingkuran sa ating patuloy na pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan. At kaya naging katanggap-tanggap ang pananampalataya ni Abraham sa Panginoon sapagkat lubos buo yung kanyang tiwala. At sana ganun din tayo. Anumang sitwasyon ng buhay, hirap, ginhawa, kalusugan o karamdaman, buhay o kung kinakailangang aabot sa kamatayan, patuloy lang tayo magtitiwala sa Panginoon. Ha mga kapatid? I hope and pray na tayo po'y nakaranas ng pagpapala. Naway hindi lang natin napakinggan ang ating napag-usapan, kundi sa awa ng Panginoon, sa tulong ng kanyang biyaya, pagnasaan natin na ito ay makita rin sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo sa tanghaling ito.